ito pong mga alipores ng mga komunistang teroristang grupo na walang ibang ginawa kundi ang magpasabog ng propaganda, maglunsad ng pananabutahe, at sumakay sa mga issue upang magkaroon ng kaguluhang pangpolitika sa ating bayan at magpagamit bilang mga bayaran ng mga attack dog sa political demolition job na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez para sirain po ang Duterte political camp, ay ito na naman po nagsubmit sila ng isang panukalang batas na kung hindi po ito maibubunyag, ay pwede pong mailusot nila, posible sa deliberation, magagamit po nila sa pagpropaganda. Ito pong naglalayon sila, itong grupo ng Alliance of Communist Teachers at ang kabataan na NPA Recruiter Party List na i-criminalize, maging kriminal na may pananagutang kriminal. Yan ang ibig sabihin ng ang isang bagay o ang isang gawain ay i-criminalize, bibigyan po ng kaparusahan. Ang tinatawag nila na red tagging nito ng grupo ng CPP, NPA, NDF. Okay. So siguro magkakaroon tayo ng leveling off, mga kababayan. Ano ang red tagging? Saan ito nagsimula? At bakit ginagamit ito ng CPP, NPA, NDF? At ito ba ay krimen o hindi? At ano ang halaga nito sa mga lumalaban sa mapangwasak na organisasyon at uri ng kilusan na nagwasak sa ating bayan sa mahigit 50 taon? And I'm talking about the CPP, NPA, NDF. Itong paggamit nila ng red tagging na ito. Bakit mahalaga po ito? Na maintindihan natin na ito ay hindi krimen at hindi mali. Okay? So start tayo, no? Ang history ng red tagging po na reklamo o the terminology itself, originated po yan sa Estados Unidos. Sa panahon po na may tinatawag na McCarthyist campaign. Nanggaling po yan sa pangalan ni Senator McCarthy, na kung saan po noong 1960s ay lumalakas ang communist movement sa Estados Unidos. At na-infiltrate nila ang mga schools, ang mga iba't ibang mga organisasyon, mga labor union, at nagkaroon sila ng pagkakataon na makabuelo ng kanilang pagkilos sa loob mismo ng Amerika sa Estados Unidos. So there was a senator na ang pangalan niya ay McCarthy, no? Ang apelyido niya. At pinangunahan po niya ang paglalantad at paglaban sa mga komunistang gawain sa Estados Unidos. Noong dekada 1960s po ito. Kaya tinawag na McCarthyist campaign. At ang mga komunista sa Estados Unidos po, nagrereklamo sila na nagkakaroon ng witch hunting at red tagging or communist hunting and red tagging. Dahil ina-identify po sila ni Senator McCarthy. At ang ginawa ni Senator McCarthy, dinadala niya po in public discussion, in open discussion, sa media, sa mga forum, at sa mga talakayan sa publiko, at sa mga privileged speech na ginawa niya, ay inilalantad niya po ang kasamaan at mapangwasak na uri at karakter ng komunismo sa Estados Unidos at sa kasaysayan nito sa buong mundo. Pinapangalanan po niya ang mga organisasyon na nagsisilbing front at conduit o daluyan at dugtungan ng Communist Party United States of America sa kanilang recruitment at infiltration. The way the CPP, NPA, NDF conducted their own operations sa urban area. So para po magkaroon ang Communist Party of America sa Estados Unidos, yung Communist Party of United States of America na tinatawag po na CPUSA, kasi noon ang CPSU, yan ay Communist Party of Soviet Union. Ang CPC po ay Communist Party of China. Okay? At ang Communist Party of the Philippines, CPP. So para po makapagawa sila ng mga kunwari ay depensa, ang mga komunista at mga operatiba nila sa Estados Unidos noong panahon na yon ay tinawag nilang McCarthyist witch hunting, communist hunting, and red tagging. Para i-deny nila ang kanilang involvement sa communist movement sa CPUSA o Communist Party of
United States of America. Yan. So, diyan nagsimula po ang terminolohiya ng red tagging. Sapagkat, gusto ng mga komunista sa Estados Unidos nung panahon na yon na mapigilan ang lumalaganap na kampanya ni Senator McCarthy na sila ay maibulgar sa mamamayan ng Estados Unidos at sa buong mundo nang sa ganon ay mapatigil ang kanilang mga panluloko. Diyan nagsimula po ang red tagging na termino. To deny and attempt to misrepresent itong mga kadre at mga organizers and mga operatiba ng Communist Party of USA to misrepresent themselves na hindi kami komunista. Kami ay mga labor union leaders. Kami ay mga labor union organizers. Kami ay mga activists. Kami ay mga human rights advocates. Ayun. Yun, para maigiit nila yan, ang depensa ng panluloko at panlilinlang sa mamamayan sa Estados Unidos at magpapatuloy ang kanilang pagre-recruit sa gawain sa pagsusulong ng communist movement sa Amerika, tinawag nila na ang ginagawa ni Senator McCarthy ay hindi lamang McCarthyist o kaya witch hunting, kung hindi red tagging din po. Ayan. Purposely, ang historical origin po ng red tagging ay para pagtakpan, iiwas at i-confuse ang mamamayan so that yung mga modus operandi ng pagre-recruit at pag-infiltrate sa iba't ibang sektor at paggamit po ng mga front organizations na nagsisilbing tabing o cover o front, ang red tagging po ay ginamit bilang pamamaraan. Yung termino na ito, ginamit po ito para kunwari ay nagrereklamo itong mga komunista laban kay Senator McCarthy at sa gobyerno ng Estados Unidos. I think it was the time of John F. Kennedy, no, na naibulgar ang ganitong kalawak na pag-infiltrate at mga gawain ng mga komunista na miyembro at nasa ilalim ng Communist Party of United States of America. I'm referring to the date 1960s. Okay. So, ginamit din po ito sa Pilipinas ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF upang pagtakpan ang kanilang mga urban operations, ang kanilang pag-infiltrate at pagre-recruit sa mga schools, universities, colleges, mga labor unions, mga factories, opisina, simbahan, lalo na po sa Iglesia Pilipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, ang Convention of Philippine Baptist Churches, ang Roman Catholic Church. Ang pag-infiltrate nila sa loob ng gobyerno, ayaw nila na ito ay pinag-uusapan, ayaw nila na sila ay naibubulgar at naililink. Kaya galit sila, kaya nila sinasabi na nire-red tag sila. Kaya ngayon, nagpanukala sila, itong grupo ng Alliance of Communist Teachers or ACT Party List at ang Kabataan NPA Recruiter Party List, sapagkat hindi pa sigurado na makakaupo ang Gabriela NPA Lover Party List, no? Dahil kung magiging pinal at mawawala po ang 3 seats na na-apportion para sa kabataan sa Duterte Youth Party, ay pwede pong mapagbigyan ang maniobra ng CPP, NPA, NDF as supported by Martin Romualdez and Mr. Marcos na sila ay makakakuha ng karagdagang 1 seat sa party list na Gabriela NPA Lover Party List. Kung saan po recycled dyan si Sara Ilago na dati na po ito na ibulgar at umupo ito ng 9 na taon at 6 na taon na naging kongresista po ito ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kabataan Party. At siya ngayon ang number 1 nominee ng Gabriela NPA Lover Party List. Wala na ang bayad muna. Tanggal na po sila. Okay. So, ang House Bill 213 na pinanukala po ni Antonio Tinio ay naglalayon na i-criminalize, parusahan at itrato na kriminal ang ginagawa ni Ka Eric, ang ginagawa ni Ma'am Lorraine Maribadoy, ni General Antonio Parlade ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na mga officials at ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating mga security sector at mga intelligence units na nag-a-identify
dito sa mga front organizations, mga urban-based organizations, at pati mga NGO or non-government organizations nila. Kasama po dyan ang mga personalidad na nagkukunwaring sila ay mga kongresista by way of their party list. Yun nga, yung dalawa ngayon ang naiwan pa nila, yung Alliance of Communist Teachers or ACT Party List, saka yung Kabataan NPA Recruiter Party List. So para po mapatigil at hindi magagamit ang tamang red tagging o pag-identify sa kanila, idideklara nila o ipinapadeklara nila bilang batas dyan sa panukalang House Bill 213 ng CPP, NPA, NDF at mukhang kasabwat nila dito si Lola Laila de Lima at sila Chel Jokno ng Akbayan at ng ML Party List, at ito naman ay mga dilawan allies nila matagal na, and sa Senado po ang magiging counterpart malamang ay si Risa Hontiveros upang kunwari sila ay nandidiri at sila ay pumapalag na ina-identify po sila sa CPP, NPA, NDF at sa grupo ng mga makakomunistang organisasyon na naglalayong pabagsakin ang ating gobyerno. So kung makakalusot po ito, delikado ito. Sapagkat marami po ang mabubusalan at mapipigilan, lalo na po ang ating mga national sector, security sector like the Armed Forces of the Philippines, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and even ang mga pribadong mga individual na nagde-dedicate pa rin po at ibinubuhos pa rin namin ng aming panahon upang ilantad at patuloy na ibunyag at labanan ang mga modus operandi ng CPP, NPA, NDF at mga communist terrorist group na patuloy po na nagbabalak at nagsusumikap through the courtesy and support of Marcos and Romualdez na makarecover at makarebound sila. Kaya kami hindi tumitigil nila Ma'am Lorraine Badoy, kaya nga may programa pa rin kami, podcast nga lang, via social media sa Facebook at sa YouTube, ang Bigwas ng Agila. Kaya nga, uulitin ko, ano ba ang kahalagahan ng red tagging? Kung ito ay tamang ginagawa. Okay? Ang red tagging po ay tamang gawain kung ito ay tama ang target at tumbok kung sino ang sinasabihan natin. Halimbawa, pag sinabi ko po na si Donald Trump ay membro ng Communist Party of America or the CPUSA noong kabataan niya, yan po ay mali. Hindi po yan tama at hindi po yan red tagging na correct. Yan po ay fake news. Pag sinabi ko po na si, for example, si late Senator Jovito Salonga ay naging miyembro ng Communist Party of the Philippines, mali din po yon. Hindi rin totoo yon. Kaya yan ay hindi red tagging. Yan po ay fake news. Yan ay wrongful labeling. Maling pag-identify po yon. Pero pag sinabi ko po na itong si Antonio Tinio, na ngayon ay nakaupo na naman sa pangalawa o pangatlong pagkakataon bilang party list representative ng Communist Party party list na Alliance of Communist Teachers, pag sinabi ko po na si Antonio Tinio ay aktibong miyembro ng CPP, NPA, NDF, ang ibig sabihin po niyan ay totoo. Yan ang tamang red tagging. Klaro po tayo dyan, ano? Mga kababayan, may tumatawag pero i-decline ko lang kasi naka-live po tayo. No? So, kapag sinabi ko po na si Raul Manuel, sila Sara Ilago, sila Arlene Brosas, sila Franz Castro, ay mga miyembro at opisyal ng CPP, NPA, NDF na ang kanilang gawain ay mag-infiltrate sa mga partikular na mga sektor at organisasyon na tinatawag na urban operations, yan po ay tamang red tagging. Kasi totoo, batay sa karanasan, batay sa direktang kaalaman, based on my personal and direct knowledge. Nung ako po o kami na mga kagaya ko ay naging bahagi po ng CPP, NPA, NDF. Therefore, ang aming pagsisiwalat, ang aming pag-red tag sa kanila ay tama sapagkat nakabatay sa katotohanan. Pero pag sinabi ko po na si Laila de Lima ay aktibong miyembro ng CPP, NPA, NDF, mali po yan. Yan ay fake news sapagkat hindi siya miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ganon din po si Chel Jokno at si Risa Hontiveros. Pero sila po ay nagiging kaalyado. Pag sinabing kaalyado, kaibigan.
Pag sinabing kaibigan at kaalyado, tumutulong, dumudugtong. Subalit hindi naman officially member. Yan po ay hindi red tagging na mali. Yan po ay pagsisiwalat ng tama. Kaya ang red tagging per se ay hindi po mali. Kung ang layunin at pagsasagawa nito ay ang pagbubunyag ng tama at totoong mga target na individual at organisasyon na talaga namang tama at totoong may kaugnayan sa communist terrorist organization. Magiging problematic po ang red tagging at kapag ito po ay naging wrongful labeling, mali po ang pag-identify dahil hindi po nagkaroon ng vetting, hindi po na-validate at hindi po nanggaling sa direct personal knowledge o testimonial declaration ng mga dating kadre at mga dating rebelde at leaders ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay humiwalay na at umalis na sa CPP, NPA, NDF at tumutulong na sa kampanya ng gobyerno laban sa communist terrorism. At kagaya po ng ginagawa ko noon ni Ka Eric bilang consultant ako ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ng mga iba ko pa pong mga kasamahan, when we speak about doing the red tagging the right way and the correct target, yan po ay bahagi ng aming pagsisiwalat ng aming direktang kaalaman. Ayun.